Dahil nakaabot na ng 1,000 kilometer itong Motorstar Cafe 400 natin, kailangan na nating mag-change oil. Ang first step, syempre, tanggalin yung bolt na labas ng oil natin. Bale, dalawang tornilyo yung tatanggalin natin, isa sa gilid, tsaka ito yung sa ilalim. Andito yung mas maraming oil na lalabas. Ayan o, kita nyo naman kung gaano kaitim yung oil na yan. So, 1,000 kilometer pa lang yan pero ganyan na kaitim. At ganito naman siya karami. Ito yung nandun sa ilalim na tornilyo. Pero yung sa side, yung nasa stainless na lalagyan na yun. Yung nasa side na tornilyo. And ang next natin is tanggalin ang oil filter. As per mekaniko sa kasa, pwede daw yang ulitin kasi washable naman yan. Pero sa case ng motor na to, tingnan nyo naman kung gaano kadaming dumi yung na-filter nito. Yung mga nagbakbak sa makina natin, ayun, no? Sobrang daming residue. Kaya nag-decide akong palitan na lang siya ng bagong oil filter. Pwede naman daw yan linisan kasi washable naman siya. Pero ayoko na, papalitan ko na lang kasi ang dumi-dumi na talaga. And ito yung ipinalit ko, yung oil filter ng Kawasaki Barako. Ito yung kasukat niya. Mura lang to, nabili ko sa TikTok, parang nasa 20 pesos. Alam mo naman kasi, paano kang hindi magpapalit ng bagong filter niyan? Yan, ikabit na natin yung bagong filter. Plug and play naman na yan, kaya wala tayong problema dyan. Siyempre, after natin makabit yan, ilagay naman natin yung tornilyo. Ito yung sa side, tapos yung sa ilalim na tornilyo na labasan ng langis. Then, ayun, yan yung oil na nakalagay sa manual, so yan yung ginamit ko. Bali, nagsalin muna ako ng 1.6 liters as per manual. And sa mga napapanood ko rin sa video kung paano sila nag-change. Then, start natin siya for about 3 minutes para mag-circulate yung oil dun sa loob ng engine natin. Kasi hindi mo masusukat ng tama pag di natin i-start yan. So, after about 3 minutes, isi-check na natin kung nasaan na yung oil niya. Meron namang measuring yung takip na yan. Makikita mo kung tama na ba yung oil or hindi. Siyempre, dahil 1.6 liters pa lang yung nailagay natin dyan, nung pag-check namin, wala pang mark na umabot yung oil. Then, siyempre, ang gagawin natin, isasalin natin yung kulang niyang oil. Yan, chinek pa nga ng mekaniko kung meron talaga or wala. So, wala po talaga yan kasi 1.6 pa lang. As per manual, 2.1 dapat yung oil na ilalagay natin. So, dahil walang visible na sukatan yung bottle ng Shell, gumamit kami ng Motol kasi yun yung merong pang-measure para saktong 500 ml talaga yung mailagay natin. So, ayan yun. Dahil nga 1.6 yung nilagay natin nung una, kailangan saktong 500 na lang yung ilalagay natin para saktong 2.1. Disclaimer hindi po Motol oil yan at Shell na pinaghalo. Shell po parehas yung nilagay natin dyan. It just happen na ginawa nating pansukat yung Motol na bottle kasi meron siyang pang measure para saktong-sakto talaga yung oil natin. Then, after natin malagay, so, sinukat ulit natin. May level naman niya. Makikita natin dyan kung umabot na ba yung oil dun sa level. So, if you can see, nasa maximum na nga siya. Tama lang yan kasi hindi pa bumababa yung oil na bagong lagay natin. As I said nga kanina, kailangan siyang paandarin para tama talaga yung pagsukat natin. Ayan, sinasabi naman ng mekaniko kung hanggang saan dapat yung oil niyan. Then, syempre, itatry natin yang i-check ulit para syempre sigurado tayo. So, ganun lang na makadaling mag-change oil nito. Kaya, kung gusto nyo mag-DIY, pwede din talaga. Hirap kasi minsan pumila sa kasa, lalo na kung isa lang yung mekaniko, diba? So, mag-iintay ka. Yan ni based naman sa manual kung paano namin to change oil. And of course, nanood din kami sa mga ibang vloggers ng may gantong motor para siguradong tama yung gagawin natin. Yun lang.